Samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, "Ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo at lahat ng hindi makikinig sa propetang ayon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin." Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, "Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi." Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. O ikaw poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya sa sukal mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpirapirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya sa kanila.
Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ito at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo at Happy Easter po sa inyo lahat. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, paano nyo malalaman kung ang isang tao ay impressed sa inyong mabuting ginawa o blessed sa inyong mabuting ginawa? Pag may ginawa tayong maganda sa isang tao o isang sitwasyon, people are either impressed or blessed, no? Either ma-impress sila, "Wow, ang galing naman, paano yun nangyari?" No? Or blessed, no? Feeling nila blessed sila, nabasbasan sila, nabiyayaan sila. Ito ang isang possible indicator, no? Kapag sila ay impressed, no, pupurihin ka nila. No? Sasabihin nila na ang galing mo. Ang ganda ng ginawa mo. Napakahusay mo. May power ka, no? Pero pag blessed sila, chances are, even if they praise you, they will praise the Lord. Pupurihin nila ang Diyos. Yan ang medyo malaking pagkakaiba. Kaya sabi ni Pedro sa ating unang pagbasa ngayon, nung nakita ng mga tao na pinagaling niya ang isang lumpo, medyo kinokorek niya sila. Sa akala nyo ba, sabi ni Pedro, sa akala nyo ba kami ang nagpagaling sa kanya? Sa akala nyo ba sa sarili naming lakas, galing, talino, husay, at kapangyarihan ito? Hindi. Ang nagpagaling sa taong ito ay ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos na siyang Ama ni Jesus. And so, my dear sisters and brothers, let us not aspire to impress people. That's not our mission. Let us aspire to bless people, to be used by God to bless people, to be blessed in order to be a blessing for others. Our mission is to bless, not really to impress. And sometimes
people praise the Lord not so much by going back to you to express appreciation. Pag yung mga tao na bless mo, hindi yan laging babalik sa'yo para magpasalamat. Hindi nila sasabihin sa'yo na, Father, Sister, no, Brother, salamat po kasi napabuti ang kalooban ko, ang karanasan ko, ang buhay ko sa sinabi o ginawa mo. Hindi nila madalas gagawin yan. Madalas, how will they praise the Lord? By leading better lives. Makikita nyo na lang, maayos ang kanilang pamumuhay. Naglilingkod sila sa Panginoon. Mas malalim ang kanilang panampalataya sa Diyos. At tumutulong sila sa kapwa. You know they were blessed. You know they were blessed. Mga magulang, alam na alam nyo yan. Minsan yung anak ninyo, hindi naman impressed sa ginawa ninyo. Minsan nga, displeased pa. Ayaw nila yung ginawa nyo sa kanila. No? Ipinagluto nyo ng gulay, hindi nila natripan. Binawi nyo yung cellphone, nagalit pa sila. No? But you do it. Why? Because you want to bless them, not to impress them. Gusto mo mapabuti ang buhay nila, mahal mo sila. And then, because of the blessing you give them, katulad ng pagluto ng gulay, paghain ng gulay, they grow up as healthier individuals. Mas malusog, mas masiyahin, mas matulungin sa kapwa, mas malalim ang panampalataya sa Diyos. Minsan may lumapit sa akin, no? Sabi niya, Father, grabe po yung homily niyo. Sabi ko, oh, thank you. Oo. Para pong recollection. Sabi ko, wow, mukhang impressed to sa akin. No? Sabi niya, Father, yung homily niyo parang recollection. Ang haba. But I was blessed, Father. Something happened. May nangyari po nung nagsasalita kayo. Parang nangusap sa akin ng Diyos. Sabi ko sa kanya, salamat sinabi mo sa akin yan. Kasi ibig sabihin, hindi ako ang nagsalita sa puso mo. Diyos. Binless ka ni Lord. Binless ka ni Lord. Sa araw na ito, don't just try to impress people. Bless people. Be God's instrument of blessing people. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sapagkat katulad ni San Pedro, hinihirang mo kami maging daluyan ng iyong biyaya, ng iyong himala. Nawa ang pamumuhay namin sa araw na ito ay makapag-bless sa aming kapwa-tao. Amen.